Magandang umaga mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng tahanan at ang mga gampanin upang mapangalagaan ang mga ito. Handa na ba kayo? Tara! Ang tahanan ay lugar kung saan ang pamilya ay sama-samang naninirahan. Ang mga magulang na sina nanay at tatay, mga kapatid na si ate, kuya at bunso ay buong pagmamahal at nagtutulungan sama-samang naninirahan sa munting tahanan. Ang tahanan din ay nagsisilbing proteksyon natin laban sa init ng araw at sa lamig at ulan kapag masama ang panahon. Kaya't ang tahanan ay nagsisilbing proteksyon at nag-iingat sa atin laban sa mga sakit. Kaya't ang tahanan ay pangunahing pangangailangan ng isang pamilya upang patuloy at maging maayos ang kanilang pamumuhay. Subalit, kailangan nating pangalagaan at mahalin ang ating tahanan upang hindi ito masira at malayo tayo sa anumang sakit. Narito ang ilang mga gampanin at paraan upang pangalagaan ang ating tahanan. Number 1. Mag-ayos ng pinaghigaan. Mga bata, pagkatapos natin gumising, atin kaagad ligpitin ang ating mga kumot, unan at patasin ito sa ating kama. Napakagandang pagmasdan kung ang ating kama at kwarto ay napakalinis. Number 2. Magwalis ng sahig at bakuran. Alam niyo ba mga bata, kapag ang ating tahanan ay malinis at ang ating bakuran, ito ay malayo sa mga langaw, sa mga peste at sa mga insekto, gayon din sa mga virus na kumakalat sa ating paligid na siyang pinagmumula ng sakit. Kaya, laging walisan ang ating mga sahig at bakuran. Number 3. Pinupunasan ang mga alikabok. Alam niyo ba mga bata, ang alikabok na nakikita natin sa mga kabinet at sa mga estante ng ating lagayan ng gamit ay pinagmumula ng mga sipon, ubo, or ang pinakamalala, maaari tayong lagnatin. Kaya upang ito'y maiwasan, punasan natin ang mga alikabok sa loob ng bahay. Number 4. Naguhugas ng pinggan. Mga bata, huwag na nating patatagalin ang mga pinagkainan sa lababo. Kung hihintayin natin na ito ay dapuan ng langaw at ng ipis, ito ang magiging dahilan at pagmumula ng sakit ng tao. Kaya, matapos kumain, kaagad na itong hugasan. At ang panghuli mga bata, bilang 5 or number 5. Ligpitin ang mga laruan. Mga bata, pagkatapos nating maglaro, pagkatapos niyong maglaro, ay ligpitin na natin ang mga laruan sa sahig. Huwag na natin itong hayaang nagkalat. Ilagay ito sa kahon upang hindi ito makadisgrasya, lalo na kinabunso. Kapag ito ay natapakan, maaari silang madisgrasya or maaksidente. Kaya upang maiwasan, pagkatapos maglaro, atin na itong ligpitin. O yan mga bata, ating natalakay ang ating pangangalaga at ilang gampanin upang pangalagaan ang ating tahanan. Tandaan, ang batang malinis at disiplinado ay laging ligtas. Paalam!